Good morning ulit sa lahat. Welcome again to my channel. So, welcome again. Tayo po ulit ay magbabasa ng Biblia. Nandito na po tayo sa 25 na po tayo hanggang 27 ng 1 Samuel. Kahapon ay ng umaga, binasa natin ang 21 to 24. Bali ngayon ay 25 hanggang 27 naman. So kahapon nga yun nga yung binasa natin na pinagbalakan na naman patayin ni Saul, si David. Ngunit yun nga, hindi niya mahabol-habol hanggang sa, di ba, dumating yung time na si David naman ang may pagkakataon na pumatay kay Saul, ngunit hindi niya ginawa, di ba? Pasadahan lang ulit natin. Sabi dito, di ba, kahapon, sinabi pa ni Saul, "Tama ka, David, at ako'y mali. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit nilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan." Sabing ganun, di ba? Sinabi to kahapon. So, di ba, dito pa nga yung sinabi pa nga dito yung di ba, yung pinapatay ni Saul. Yung mga pari, sila Samuel, di ba? Inubos ang kanyang angkan. So, sabi dito sa chapter 25, namatay si Samuel at buong sambayanan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. Ang asawa niya si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. So dito sa lugar ni Nabal, nagpapunta si David ng kanyang 10 tauhan para humingi ito ng maihanda nila sa pista. Ito pa lang si Nabal, yung mga alaga nito at mga tauhan nito, sinamahan pala nila ni David at mga tauhan, binantayan nila habang ito'y nagpapastol, inalagaan nila. Wala silang kinuha kahit na hiningi, wala talaga. So minsan sabi dito na balitaan na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at pinasabi ang ganito: "Sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayanan. Nabalitaan namin ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo dahil dito tanggapin mo ang aking mga tauhan at pinakikiusap kong tulungan mo ako, bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista." So yun ang pagkakasabi. So sumunod nga yung mga tauhan ni David, no? Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi niya kay Nabal ang lahat ng pinasasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, "Sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saan lupalop nanggaling." Yun ang sagot ni Nabal, no?
Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Tapos ito na sinabi to ni sinabi ng isang pastol ito kay Abigail do sa asawa ni Nabal. Yun nga raw, nagpapunta nga raw si David, si David sa kanyang asawa at humingi ng mga pagkain nga para maihanda sa pista. At sinabi rin doon na binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Sabi ganyan, sinabi nung isang lingkod, isang kay Abigail. Sabi naman ni Abigail, sabi nung nagsabi kay Abigail, pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buong niyang sambayanan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya, tiyak na hindi niya kami pakikinggan. Alam niyo yung ginawa ni Abigail, dali-dali itong naghanda si Abigail. Ang hinanda niya, 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan. Nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol na pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa mga asno. Pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako, sabi nila. Hindi niya ito pinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Hindi niya sinabi yung paghahandang yun, yung ibibigay ngayon kasi sasalubungin nila si David. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pag-aalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Kinulungan natin siya at walang nabawa sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang igaganti niya sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambayanan. So, galit na galit si David ng mga panahon na yon. Tapos, nang makita ni Abigail si David, nagmadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Sinabi niya, ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin, sabi niya. So, nagsalita si Abigail, huwag po ninyong pansinin si Nabal, wala pong kwentang tao iyon. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya po'y luko-luko, hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Lahat ng nangahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal, sabi ni Abigail. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan at patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado ko kung loobin ni Yahweh na kayo'y maging hari pati ng inyong lahi, sabi ganyan. Sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya, hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay iahagis na parang bato ng tirador, sabi ni Abigail. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y
nakaiwas ako sa pagpatay ng taong magsagawa ng sariling paghihiganti, sabi ganyan. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga, ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambayanan. So, yun ang sabi ni David, no? Tapos, tinanggap ni David ang dala ni Abigail pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo, sabi ni David kay Abigail. Tapos umuwi na nun si Abigail. Tapos sinabi, ito, pakinggan niyo to. Umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niyang ang handaan ni Nabal walang iniwan sa pagpista ng isang hari. Sabi niya, naratnan niyang lasing na lasing ito, kaya't wala siyang sinabi anuman ng gabing iyon. Kinabukasan nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, alam niyo kung ano nangyari? Inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. So inatake nung sinalaysay niya Abigail yung lahat ng pangyayari, no, na dapat gagawin sa kanyang sambayanan. Inatake siya at nanigas ang katawan at pagkaraan ng ilang araw, namatay na si Nabal. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh. Ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal. At itinayo niya ako sa pagkakasala. Inilayo siya sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Si David ay nagsugo kay Abigail. Ito, nung mabalitaan na nga niya yun, ito, si David ay nagsugo kay Abigail at ipinasabing nais niya itong maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, pinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Yumukod si Abigail, ang mukay halos sayad sa lupa at sinabi, narito ang inyong lingkod, handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. Nagmadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David kasama ang 5 niyang mga katulong at siya'y naging asawa ni David. Asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. Si Mikal naman na asawa ni David ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim. Tapos dumating na naman ng time, no, dito, sinabi dito, dumating ulit yung time na hinanap na naman ni Haring Saul si David. Samantala nagbalik kay Saul, nabalik kay Saul sa Gilbea ang mga Sipeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kaburulan ng Hakila sa silangan ng Jesimon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal ng Israel patungo sa ilang ng Zip upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Itinanong ni David ang Hiteyong si Ahimelech at si
So, yun nga, no? Dito sa, sa chapter 26 na, samantala nagbalik kay Saul sa Gilbea ang mga Zipeo at sinabi nilang si David ay nagtungo sa kaburulan ng Akila. Yun, nakita raw nila si David, no? Nakita nila si David na nagtatago nga raw doon. Sinabi naman nila kay Haring Saul. Lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal ng Israel patungo sa ilang ng Sip upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilan. Nabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul. Pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kalagayan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinakapinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Hiteyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarbia, sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kinagabihan lihim na pumasok si David. Kinagabihan lihim na pinasok ni na David at Abisal ang kampo ni Saul. Dinatnan nilang itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisal kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang iyan at hindi na kailangan ulitin pa. Ngunit sabi ni David, huwag mong gawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang hari na pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaring sa sakit o sa digmaan. Sabi ni David, no? Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari, ngunit kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin at sila'y umalis. Isa man kina Saul at walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog silang mahimbing. Dumating at umalis si David nang walang nakakaalam. No? Talagang pinayagan ng Diyos na makapasok siya na walang nakakaalam kasi ang dami nakapaligid, siyempre, di ba? Ando na mga magagaling na tauhan. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner. Abner, naririnig mo ba ako? Ang sigaw niyang dinig ng buong hukbo. Sumagot si Abner, sino kang nangbubulahaw sa hari? Sabi ni Abner. Sumagot naman si David, di ba ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit hindi mo binantayan mabuti ang mahal na hari? May nakapasok diyan upang patayin ang hari, ngunit hindi mo man lang nabantayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyan ng tubig ng hari? Sabi ni David. Nakilala ni Saul ang tinig ni David. David, anak ko, ikaw ba yan? Tanong niya. Ako po, mahal na hari. Mahal kong hari, sagot ni David. Sinabi pa niya, bakit inyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Isinasama ko, mahal na hari,
pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa kanya para mabago ang kanyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok nito, sumpain nawa siya ni Yahweh dahil sa ginawa nilang ito. Napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad sa lupaing Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako pa napulgas lamang ang katulad ay gustong patayin ng hari? Bakit kailangan pa ninyo akong habulin na parang isang mailap na ibon? Sinabi ni Saul, nagkamali ako. David, aking anak, magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama sapagkat sa araw na ito'y hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Sumagot si David, narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh sa araw na ito'y niloob niyang maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Pinahalagahan ko ngayon ang inyong buhay at sana'y ganon din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan. Sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos, anak, marami pang gawaing naghihintay sa iyo at tiyak kung magtatagumpay ka. Pagkatapos nito'y lumakad na si David at umuwi naman si Saul. Sabi dito sa chapter 27, sinabi ni David sa kanyang sarili, balang araw ay mauhuli rin ako ni Saul. Kapag hindi ako umalis dito, ang mabuti pa'y magtago na lamang ako sa lupain ng mga Pilisteo. Baka hindi na niya ako na habulin kung hindi na niya ako makikita sa lupain ng Israel. Ito lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya. So ginawa niya ngayon. So sinama niya na yung kanyang pamilya, sinama niya yung kanyang mga asawa, mga anak niya, kasama rin na mga tauhan niya, kasama rin ng mga tauhan niya yung pamilya nito, no? So nagpunta sila sa sa Gat. Doon nanirahan sina David kasama ang mga asawa niyang si Ahinoam, taga Jezreel, at si Abigail na biyuda ni Nabal, taga Carmel. Kasama naman ng kanyang mga tauhan ang kani-kanilang pamilya. Nabalitaan ni Saul na si David ay nasa Gat. Itinigil nga niya ang paghahanap dito. So tinigil na niya Haring Saul. Tapos nakiusap siya sa hari ng Gat, no, si Haring David kay Akis, kung maaari dun muna sila at bigyan sila ng maliit na lugar na kanilang matitirahan. So binigyan naman sila ng hari ng Gat. Ibinigay naman sa kanya ni Akis ang Zikla, kaya hanggang ngayon ito ay sakop ng hari ng Juda, at sila'y 1 taon at 4 na buwan na nanirahan sa lupa ng mga Pilisteo. Pero alam nyo ba dun sa lugar ng Gat, may mga lugar-lugar pa dun na inaatake nila, na nilulusob nila at nililipol ni ni David, no? Pero pag nagtatanong alin daw ba ang sinalakay nila, hindi sinasabi ni David ang totoo, pero yung nasasakupan ng hari na yun, na yun ang kanilang inaatak. So si Akis naman ay labis na nagtiwala sa kanya, sapagkat akala niya masamang-masama na si David sa mga Israelita, at dahil do'y maaalipin na niya ito habang panahon. So akala ng hari maaalipin niya, akala ng hari ng Gat na talagang ang mga Israelita ang pinapatay ni David, So yun nga.
So, napakaganda, no? At sinasabi pa rin dito yung talagang kabutihan ni David kay Haring Saul. Bagamat nasa kamay niya na, andyan na, hindi pa rin niya pinapatay, no? Talagang iginagalang pa rin niya at nagpapakumbaba pa rin siya doon sa haring si kay Saul, ano? So, napakalinis at napakabuti ng kanyang puso. At talagang tumatanaw siya ng utang na loob, at syempre alam niya na ang Diyos ang pumili sa kay Haring Saul, kaya hindi niya pwedeng pagbuhatan ng kamay, no? So kung iba-iba siguro yun, no, na nandun na, kaaway mo yun, napapatayin ka nun. Siguro kung sa ibang tao yun ay matagal nang napatay si Haring Saul, no? Pinagbuhatan na yun ng kamay, gumanti na yun, ganyan. Pero kay David hindi. Talagang iginalang niya ang pagiging hari ni Saul, at dahil yun ay pinili ni Yahweh na ating Panginoon, no? So, sana rin ako at ang aking pamilya, tayong lahat, ay maging mabuti rin sa ating kapwa. Sumunod tayo sa ating Diyos. At lagi tayong manalangin at sumangguni sa Kanya sa mga nangyayari sa atin, no? Sa mga nangyayari sa ating buhay. Ito man ay kahirapan, problema kung saan man, no? Karamdaman man yan. Wala namang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya niya lahat yun na pagalingin, ayusin, pasiyahin tayo, palakasin, pagtagumpayin, pagyamanin, no? At ang isa dapat din natin ipanalangin sa Diyos, yung ating puso at kaluluwa na mapatawad sa mga kasalanan na gagawa. Ang ating puso at kaluluwa ay maging malinis, maging mabuti para sa ating Panginoon, para sa ating kapwa. Maging mabuting tao tayo, mapagpatawad, mapagmahal, mapagkumbaba. Yung nawa ang ating maging puso at kaluluwa, yung buong nating pagkatao, naway makinig sa kagustuhan ng Diyos. Yun po, at tayo po ulit ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa na nagbigay buhay sa amin lahat. Lord, marami pong ulit salamat sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umaga. Sa iyong mga salita na makapangyarihan upang kaming lahat ay maging matuwid, maging malinis, matuto magmahal ng totoo, magpatawad, magpakumbaba. Nawa nga Lord, ang iyong kagustuhan ay ang aming gawin at mangyari sa buong mundo, na kami magmahalan ng totoo, mag-isip, magsalita, gumalaw, gumawa ng tama sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita na lagi mo pong pinapaalala sa amin. Salamat Lord sa pagkakataon din na lagi mo po akong binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng sipag, talino Lord, upang naipahayag ko at ma-share ko ang iyong mga salita. Nawa nga sa bawat iyong salita na ibinibigay sa amin ay tuluyang kaming mabago, dahan-dahan, O God. Hindi lang ako, pati ang aking pamilya, kapitbahay, kaibigan, ng aming mga pastors, Lord, mga kapatid sa pananampalataya, kundi lahat din ng taong inyong ginawa at binigyang buhay. Nawa ay maglingkod din sa inyo, mag-share din sila ng iyong mga salita, O God. Lord, ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, virus, Lord, at gawa ng kaaway. Linisin mo na po muli ang mundo, O Lord, ang hangin, O God, at alisin na ang virus na meron kami sa aming mundo ngayon, O God, upang kami makapagsimulan ng maayos na buhay ulit, ng matuwid na buhay ulit, O God, at nang kami makapagsilbi na ng maayos sa inyo, O God. Ipahintulot mo nawa, Lord, na maging maayos at malinis na muli ang aming mundo. Lord, at patawarin mo kaming lahat sa aming mga kasalanang nagagawa araw-araw, O God. Patawarin mo po ang mga taong nag-isip ng virus na yan, ang mga taong nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa at sa aming mundo, Lord. Lalong-lalo na sa inyo. Lord, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga kasalanan. At naway, bumalik na ang maayos naming mundo, ang maayos naming pamumuhay, na tahimik, masaya, masagana, maunlad at tagumpay, O God.
Salamat Lord dahil alam ko pong nakikinig ka na naman sa mga oras na to. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat pang mananalangin ngayong araw na to sa mga susunod pang araw, O God, ay magiging tagumpay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Lord, salamat pong muli at pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat pong muli sa umagang ito. Salamat muli sa pakikinig nyo at pagsama nyo sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Mabuhay po kayo at God bless po sa lahat. At yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo sa aking channel na Jipan De Leon at i-like nyo po sana ang lahat ng video na ina-upload ko po. Salamat. Mabuhay po tayong lahat.